Morning guys. Hanap buhay na naman si nanay. Super init guys, grabe. So, wait lang. Adjust natin yung mirror kasi kahapon si Mr. nag-drive, diba? Hindi, ako nag-drive papunta sa school ni Georgie tapos pauwi si Mr. Yesterday, si Mr. sa likod yun umupo. Kasi ayaw na niya akong ma-stress. Iba pag ano, walang tiwala. Joke. Tawag nito. Kasi dati nung drive ako sa Dubai, na-stress ako ba? Dahil takot siya. Ganun siguro no pag matagal nang nagda-drive. Tapos new driver. Kasi ako parang new driver ako eh. So anyway. Hi guys! Tapos na ang ating trabaho! Makakauwi na tayo. Ay, grabe ay. Umulan kanina tapos ano lang init-init. Kagabi talaga as in kahit naka-electric fan ka ba. Super init, pagpawisan ako. Iba kasi dito guys pag summer. Ano, walang hangin. Walang hangin kaya mainit. Yan yung buhok ko medyo damp pa. Kasi naligo ko na umaga. Ano yan, tawag nito? Once in a blue moon ako naligo sa morning. Kasi normally naliligo ako sa gabi. So kanina naligo talaga ako bago ako pumasok guys. Kasi nga syempre Sabado tapos hindi kailangan ihatid si Georgie ba. So kaya may oras tayo maligo. So at least hindi masyadong dry. So ayan. Tayo'y ano na uuwi sa ating pamilya at makaupo. Nang sa tanon ay makapag-spend time with family. Half day lang talaga yung family time ko pag weekend. Pag Sabado pala, I mean. So, ayan. Tara, uwi na tayo. Sama ko kayo sa bahay. Para kung baliw, ano? Tawa-tawa lang mag-isa. So, today guys, diba naalala nyo ng ano, na may binigyan ako ng bigas ng katrabaho ko. So, meron pa naman siya, pero nagpabili ako ng bigas kanister. So, bumili siya ng bigas kayo na sa Sainsbury. Kasi, ano siya, nirecommend ng katrabaho ko na masarap daw ang jasmine rice sa Sainsbury. Yeah? Guys, this is just a little ad, but I'm gonna play it to you, okay? It's called, something tiles 3. Oh, got it into work. Sorry guys, let me play it. I have this thing. No? So, ito yung ating bigas, guys. Ano siya? Ilang kg ba to? 10 kg. 10 kg is 13 pounds 75. So, try natin to kung masarap nga ba. Kasi, meron namang jasmine sa Tesco. Pero, yung nabili kong jasmine sa Tesco, ano siya, ang bilis mapanis. So, try natin tong sa Singapore. Ayan, finally na puno na ang ating bigasan. Hindi, plano talaga nang bumili ng ano guys, bigas. Kasi empty na siya ba, malapit na siya ma-empty. Tsaka hindi maganda na wala kang bigas. Kasi para ano, diba sa atin, hindi bali ng ulang-ulam, basta di ka mawala ng bigas. Kasi ang ulam, mabilis lang yan kahit tuyo, asin, ulam na. Agree? Agree sa mga ano, mahihirap tulad ko? Agree para sa mga karanas ng asin, tuyo, suka, adobo na ano. Ulam natin, basta mainit lang yung kanin.
Nag-vacuum ako konti. Konti lang ng very, very light. Kasi, so, ayan, habang naghugas tayo, no, maano ko lang, gusto ko lang mag-vent out ba. So, talaga yung sabi ng, ano ba, kasabihan na, kung sino yung masiyahin, yun yung may malalim na problema or malalim na iniisip. So, hindi naman tayo perfecto guys, no? Sa social media, talaga makita na, ayan, parang happy life, ganyan. Laging masaya. Kasi bumibili ng gusto. Bukod pa nga dyan guys, siyempre may mga ano tayo pinagdadaanan na hindi natin sinishare sa social media, no? Kasi nga, mas maganda pa rin mayroon kang privacy. So anyway guys, ito ay vent out ko lang. Ako ay nalulungkot or nababahala sa bagong rules na hindi ko alam kung na-implement na ba. Kasi honestly, hindi ako nagbabasa. Pero para ito sa punta pa lang ng UK or sa nandito na sa UK under spouse visa or worker visa, ganyan. So, narinig ko lang sa katrabaho ko at sa asawa ko na gawin na yung sa spouse visa, instead na 5 years bago ka makapag-apply for citizenship, gawin na nilang 10 years. Isipin nyo 10 years guys, sa 5 years pa lang na visa na yun, magkano na yung ginastos namin? 2.5 years visa validity, gumastos kami na halos 5,000 pounds. So, pati pag-renew, ganun din. Kaya kami napapamahal din sa visa guys kasi gumagamit kami ng solicitor. Kahit sabihin ng iba na kaya nyo na yan, pero para kasi sa amin, ayaw namin ng stress. Tapos, mas maganda rin yung mag-solicitor ka para sigurado na yung papers na kailangan mo is or any document na kailangan ng gobyerno is kumpleto ba? Wala ka nang alalahanin na tama ba to? Alam mo yon. So anyway, so yun nga, sabi-sabi yung 10 years na yun, yung 10 years na yun is para lang daw sa papasok. Sana daw yung 10 years na yun is lang daw yun, effective lang daw yun sa mga papasok pa lang ng UK. Ang nandito na, hindi daw maapektuhan. Pero sabi naman nung friends ko, nung nakita ko sa cinema, kaibigan ni Sister Jo, apektado daw yung lahat starting nung 2022, which is yun yung year na pumunta tayo or ako dumating dito sa UK ng 2022. So yun yung natin yung visa. Sabi naman ng kababata ko na si Rachel, hindi pa naman talaga daw sure. Pero sana nga, wag naman. Paano na lang yung kami, tulad namin, minimum lang yung sahod. Diba? Tapos yung bayarin. Every year pa naman tumataas yung bayarin guys. So, ito para ko lang to sa mga pupunta pa lang dito, para to sa mga papunta pa lang dito na may mga asawang British or any nationality na dito nakabase sa UK. Kung hindi man kayo makapapunta dito o hindi man kayo madala-dala ng mga asawa niyo o mga jowa niyo, hindi kayo basta-basta mapapasok agad o mabitbit, taasan nyo po yung pasensya nyo po kasi hindi talaga basta-basta ang requirements bukod sa ang ang salary requirements nila pagpapasok ng England is 38,000 pounds. Diyos ko Lord, sa amin nga, yung sahod lang namin annual 12,000 plus kasi minimum nga lang, tsaka part-time job lang kami. So, kaya naintindihan ko na rin yung ibang magkapamilya na hindi basta-basta makabalik dito sa England dahil malaki at mahigpit talaga yung requirements nila. Yung requirements nila guys, ito lang sa naalala ko lang sa nung nag-apply ako, yung mga requirements na kailangan nila is kailangan ma-reach mo yung salary requirements. Kailangan pag pupunta ka dito, meron kang siguradong bahay na titirhan.
kung wala kang ma-provide na living address or kung saan ka magstay, hindi ka makakapunta dito. Hindi ka makakapasok. Kung married man kayo, kahit married na kayo, kailangan pa rin ng sinumar. Kasi kami, naalala ko, kung marriage certificate namin is naka-red ribbon na translation din, Arabic to English, na attested, yung red ribbon na tawag nila. Tapos, hiningian pa ako ng sinumar. Kita naman na kasal na kami, hiningian pa rin kami ng sinumar. Tapos, kahit kasal na kami, hiningian din kami ng proof of picture. Tapos, yung mga travel history namin, photocopy yun, yung mga passport stamp kung saan kayo nag-travel abroad. Ayan, hiningi din. Tapos, letter sa isa't isa. Bakit gusto mo pumunta sa UK? Siyempre, yun, bank accounts. Kung hindi nyo ma-provide yung yung papasok to ha, yung papasok ng UK. Pag hindi nyo ma-provide yung salary requirements, ang ginamit namin na dati nung sa Dubai kami is savings. Hindi lang ako sure kung pwede mo gamitin ang savings ngayon to apply visas. Pero I think pwede. Pero I think kailangan above 60,000 pounds. Kasi yun ang inano ng namin solicitor. So, kasi kailangan may enough kang pera mamuhay dito sa UK. Tapos, kung wala naman kayong property dito sa England at gusto niyo lang muna makitira, pwede din yun. Basta, hihingi lang kayo ng sulat sa titirhan nyo na bahay na titira kayo sa kanila ng like 3 months or 6 months pansamantala hanggat sa makahanap kayo ng sarili nyong bahay na matitirhan. So, pwede yung gamitin ninyo pang requirements kasi kailangan nyo ng proof of address pag pupunta ka dito. So anyway, back to our concern about sa visa na umabot na ng 10 years bago ka makapag-apply ng citizenship. Yung iba, yung mga naririnig ko rin na yung katrabaho ko, parang gusto nilang mag-give up na din. Sabi ko, huwag kayong mag-give up. Sayang naman yung ginastos nyo. Diba? Kasi kasi sila ay taga Hong Kong. 4 sila na family, so mga 20,000 pounds yun. Pina-encourage ko sila na huwag mag-give up ba. Pero hindi naman natin din natin yung desisyon nila kasi pera naman nila yun, Pero siyempre nandito na tayo eh. Kung ako kasi, pipiliin. Hindi ako uwi guys kasi nandito yung family ko eh. Aanhin naman naman kami ng pamilya dyan sa Pinas. Walang trabaho. Mapili yung yung mga kumpanya. At least dito guys, walang age limit. Basta hindi ka lang mapili sa trabaho, ang dami mong mapapasukan dito. Ang daming mga racket, mga part-time job na mapapasukan kasi mga company dito open for part-time workers. Kaya, sabi ni Mr., kung matuloy man yan, wala tayong magagawa. Tapos, isip ko na po, yung savings mo, mapupunta lang pala sa visa. Pero, worth it naman kasi nandito yung family ko, di ko pwede iwan yung pamilya ko dito. Gaya ng nabanggit ko kanina, paano na lang yung mga taong, yun nga, minimum ang sahod tulad namin. Tapos yung mga taong under benefits, tapos, diba? Pero sana hindi kami epektado. Sana naman, maawa naman yung yung PM.
Ito yung last attachment natin guys. Para sa skirting board. Oh, life-changing talaga tong vacuum na to guys. Kasi ito, favorite vacuum ko to kasi, ano ba, siyempre may, ano ba, different attachments. I'm sure lahat naman ng vacuum mayroong different attachments. Kasi ito wireless ba, pwede siya i-charge. Tapos, pag gamitin mo, pwede mo siya maging wireless. Tapos ito, maganda to kasi yung mga skirting board ba, tawag nito, masipsip talaga yung pinong alikabok. Kasi pag pinupunasan mo, lalo na medyo gamitan mo ng tawag nito, damp cloth, punasan mo, tapos magmamark pa din yung doon, yung tawag nito, yung alikabok. So, ko talaga, binabacuum ko. So, hindi masyadong uso sa akin yung punas-punas na binabacuum ko. Pati yung bed, binabacuum ko yan. Kasi may yan eh, human dust. So, ayan. Kasi kasuhin ko muna si Georgie, paliguan ko muna si Georgie.